T. Aguilar. Ito po ang aking day 181 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ano ang mga major at minor doctrines. At ang topic natin ngayon ay major and minor doctrines. Sabi po dito yung concept na major and minor doctrines. In our faith, major doctrines are those foundational truths that fundamentally shape our understanding of God, salvation, and how we live. They impact the core of our beliefs and guide our moral and spiritual decisions. In contrast, minor doctrines concern secondary issues that, while interesting and sometimes debated, have little bearing on our essential salvation or daily Christian walk. Recognizing this distinction helps us focus on what truly unites us in Christ, encouraging unity and love rather than division over non-essential matters. At ang Bible verse mo matatagpuan sa Galatians chapter 1 verse 8 to 9. But even if we or an angel from heaven should preach our gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse, as we have already said. So now I say again, if anybody is preaching to you as gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Sa Tagalog po, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang marangal sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinarangal namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kasi tinatanggap na ninyo. At ang teachings natin yun ay number 1. Christians must be protective of the major doctrines. Dapat tayo ng mga Kristiyano that mas maging protective tayo sa mga major doctrines. For example, yung salvation, yung sa atin ng Panginoon, yung pagliligtas na sa atin, yung pagpapatawad niya sa atin, yung Trinity talaga kailangan natin, parang iniingatan natin yan kasi yan ang major doctrines. Kaya maganda na mas tayo doon. And number 2 naman po, Christians must be reliant in minor doctrines. Ito po, yung parang pag minor naman po yung doctrine, parang yung tawag dito, parang yung tanong lang naman na parang parang may tanong lang, parang silly question lang, gano'n. Parang okay lang kasi magkakaiba naman tayo ng paniniwala, diba? Nagmamatter naman lahat ng opinion na meron tayo. And number 3 po, Christians must be loving and respectful at all times without compromising the major doctrines. Ito po, kailangan po tayo mga Kristiyano talaga mapagmahal at marespeto tayo sa ating kapwa. Kasi diba dapat yun nga, nag-example lang ating Panginoon, diba nagkatawang tao siya, pinakita niya sa atin kung paano tayo dapat umibig at respeto sa ating kapwa. And the application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay, prioritize studying major doctrines over minor. Ito po, kailangan talaga mas prioritize natin na aralin yung major doctrines kaysa sa minor, kasi kailangan talaga din tayo mas more on nakapokus sa major doctrines. And number 2 po, embrace unity by accepting our minor differences. Ito po, embrace natin yung pagkakaisa, kasi tanggapin natin na hindi talaga tayo pare-parehas sa pag-iisip ng mindset na meron tayo. Talagang lahat ng tao may uniqueness tayo at may differences din naman tayo. And number 3 po, lastly, discuss our differences lovingly and respectfully. Ito po, while discuss natin sa ating kapwa yung pagkakaiba natin, pero kailangan may pagmamahal pa rin na kasama at pag-respect sa isa't isa. Kasi diba may mga kanya-kanya tayong beliefs, diba? Minsan depende rin kung saan tayo lumaki, kaya nagkakaiba-iba yung paniniwala natin. Pero isa rin lang lamang ang ating Panginoon. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matulungan kayo.
At huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay.